Magsisimula ang chapter nang masira ang isang bundok sa isang malakas na swords technique nang napag-aalam na ang mga nakaabot na pala sa rurok ng cultivation ang nagsasagupaan, makikita ang pangunahing tauhan na hinahanda ang susunod na atake matapos niya ihanda ang malakas niyang atake pinakawalan niya ito. Sa lakas ng kanyang atake nawasak ang isang bundok sa isang atake niya ngunit hindi naman rito naapektuhan ang kanyang kalaban kaya't humanda na rin para atakehin ang pangunahing tauhan pagkatapos niyang humanda pinakawalan niya ito at sulidaw naman ito tumama sa bida, dahil rito napasukan ng dugo ang bida sabay layo nila sa isa't isa sa paglayo nila makikita ang kalaban ng bida na hinahawakan ang kanyang sugat dahil madaming lumalabas na dugo. Sabay mapag-aalaman natin na si Dugo Kubay ang kaharap ng pangunahing tauhan sabay pakilala din ng pangunahing tauhan na si Jiang Chen, sinabi rito ni Dugo Kubay kay Jiang Chen, may kakayahan kang labanan ako bilang isang pinakamalakas sa ilalim ng kalangitan, ngunit sayang lang dahil masyado kang malambot, kung hindi ka lang sana malambot tiyak na kanina pa ako tapos, dahil rito napakagatlabe ang bida at sinabi rito sa isip niya natalo ako sa isang palitan lang sayang dahil nang hindi na natapos sa pagsalita ang bida dahil napadere ito ng dugo, sabay bitaw ng sandata niya at sinabi rito na may panghihinayang sayang wala na akong isa pang pagkakataon na subukan, ang pinakamataas na singing ng espada sabay pikit ng kanyang mga mata, nang biglang ang kanyang espada naglabas ng malakas na kapangyarihan dahil rito napamulat ng mga mata ang bida na nagtataka sabay tingin rito sa pagtingin rito may napagtanto siya kaya't inutusan niya ang kanyang espada wasakin mo ang mundo at ang aking kaluluwa, agad naman ito sumunod ang espada kaya't naghanda na ng malakas na atake nang matapos ng maghanda agad ito umatake. Sabay harurot papunta sa kay Dugo Kubay, nang maramdaman ito ni Dugo Kubay na may malakas na atake sa kanya hindi na ito nakapaghanda dahil huli na ang lahat sabay tinamaan na sulidong atake si Dugo Kubay, dahil sa sobrang lakas ng atake ng espada pati bundok na sira kasama na ang katawan ni Dugo Kubay bago ito mamatay sinabi niya rito paano ito nangyari. Sabay guho ng mundo at unti-unti nalalaglag ang bida sa bangin habang nahuhulog ito minulat niya ang kanyang mata para masilayan sa huling sandali ang langit habang tinitingnan niya ito, ang langit sinabi niya rito ang mga kulay ng langit ay bumabaluktot. Kasabay nun unti-unting lumiliwanag ang kanyang mundo makalipas ang ilang sandali nawasak na ito, makikita na walang natira kahit isa, nang lumipat ang eksena habang minumulat ng bida ang kanyang mga mata at sinabi rito hindi pa ba ako patay. Nang may nagsalita at sinabi rito sa kanya batang Panginoon gumising ka na riyan, oras na para kumain, nang makita ito ng bida ang babaeng lumalabas na kanyang kokomelon sinabihan niya ito habang namumula bilasan mo at takpan mo ang mga kumikintab na parte ng katawan mo, nang marinig ito ng babae ng laki ang kanyang mga mata sa gulat at napasigaw ito. Makalipas ang ilang sandali dali-dali ito tumakbo habang tumatakbo ito sinigaw niya ito ginang ang batang Panginoon ay nakakapagsalita na, sa narinig rito ng bida nagtataka naman ito, sabay tingin sa kanyang sarili sa pagtingin rito nagtaka siya kaya't nagtanong ito kailan pa ako naging ganito kaliit. Ang natatandaan ko lang ay noong nakikipaglaban ako kay Dugo na walang hiya, nang magpatayan kami. Tapos nung nagbago ang langit, sa pagkasambit niya bahagya ito nagulat at sinabi niya rito kung ganun walang paraan na ako ay nag-reincarnate, pero saan ako ngayon, lahat ng narito ay tila hindi pamilyar sa akin, dagdag pa niya na nagtatanong maari bang ito ay isang banyagang bansa. Ngunit hindi na iyon kailangan pang isipin ngayon ang kailangan kong isipin ngayon kung paano ako makakabalik sa akin sekta, para mahanap ang labi ng walang hiya na si Dugo nakakasigurado ako na may mga labi pa siya kaya't kailangan kong makabalik sa lalong madaling panahon, sabay akyat nito sa banga, kasabay nun may maririnig sa labas na may nagsasalita sabi pa rito si Jiang Tian ay 6 na buwan pa lamang, paano siya makakapagsalita sa ganong edad? Baka nagkahalusinasyon ka lang sabay bukas sa pinto sa pagbukas nito nagulat ito sa mga nasaksihan niya, ngunit nang napansin ito ng bida nilingan ito sila at sinabihan bilasan ninyo at dalhin niyo ako pabalik sa Heavenly Sword Peak, sa narinig rito ng misteryosong lalaki bahagya ito napatahimik sandali. Sabay nito takbo sa bida sabay nito buhat sa kanya at sinabi niya rito siyang Tiyan talagang nakakapagsalita ka na. Kasabay nun binati naman siya rito ng kasamahan niyang lalaki at sinabi rito habang namamangha sa murang edad na 6 na buwan nakakapagsalita na baka isa itong alamat na henyo sa gitna ng mga henyo,
Sa narinig rito ng ama ng bida napahalakhak ito sa sobrang tuwa at sinabi nito ang pamilya Changyang ko ay may isa ng genius kaya't may pag-asa na muli para pumunta ulit sa Toktok ang pamilya ko. Samantala hindi naman ito nagustuhan ng bida ang ginagawang pagbuhat sa kanya ngunit wala ito magawa lalong-lalo na nang nilalambing siya ng kanyang ama, habang hinihimas pa ito ang kanyang muka sinabihan niya ito ang kanyang ama wala akong paki-alam kung saan kang pamilya galing, ang gusto ko lang bumalik sa Heavenly Sword Peak. Ngunit hindi ito pinansin ng kanyang ama dahil rito nagmasid-masid ang bida makalipas ang ilang sandali na pagtanto ng bida ang lugar ay tinatawag ng Sky Yuan Continent, isang ibang mundo at napagtanto rin niya na na-reincarnate siya kaya't wala na lang magawa ang bida kundi kunin ang pagkakakilanlan ng batang Panginoon ng pamilya Changyang, si Changyang Xiangchon. At para manatili sa rito, kaya't hindi na pumalag ang bida at nagpaobeye na lang kasabay nun binuhat na rin siya ng kasama ng ama niya at sinabi rito habang nilalambing ito sobrang cute niya talaga, sinabi rin ng babae gusto ko rin siyang yakapin, samantala ang bida hindi naman ito may pinta ang pagmumukha niya dahil sa mga pinaggagawa nila. Makalipas ang ilang linggo makikita ang bida na hinahawakan ang espada na sinasabi habang nag-practice ng kanyang isang sword technique, naalala ko pa ang aking mga teknik sa aking nakaraang buhay kaya't ito ang aking gagamitin para ako'y lumakas muli at upang makabalik sa aking dating mundo. Pagkatapos ng 3 taon, lumipat ang eksena sa pagsusulit makikita ang bida sa gitna kasama ang mga taga-suporta niya. Habang nakatayo na may buong kumpiyansa sinabi ng bida magsimula na ang pagsusulit ng kakayahan ng pamilya Changyang, dugtong pa niya sa 3 taon kong pagsasanay tiyak na ito, ang kailangan ko lang gawin ay ibigay ang lahat sabay sinabi ng mga taga-suporta niya galingan mo batang Panginoon, habang ang isang grupo sinabi rin ang batang Panginoon Changyang lang ang pinakamagaling. Bago pa ito pumunta ang bida sa bato napaisip ito sa aking mga kakayahan baka magulat ang lahat hanggang mamatay pero bahala na, sabay lapit ng bida at sinabihan siya ng guro, batang Panginoon ilagay mo na ang kamay mo sa batong plato, agad naman ito sinunod ng bida kasabay nito ang pag-ilaw ng bato dahil rito tumingin silang dalawa ng guro nang mawala na ang ilaw tinanong ng bida na may pagtataka ano ang ibig sabihin ng tanda, na ito. Ibig sabihin ba nito ay mayroong talagang kahanga-hanga? Tumahimik sandali ang guro dahil sa kanyang mga nakita sabay sabi dito na nagtatapos ang pagsusulit, ang batang Panginoon ay walang kakayahan ng espiritu, sa pagkarinig rito ng bida natigilan naman ito sandali at sinabi pa ng mga taga-suporta niya ibig bang sabihin nito ang Panginoon ay isang walang kwenta sa narinig rito ng bida pinagpapawisan naman ito. Ngunit kahit ganun sinabi peren ng mga taga-suporta ng bida palagi peren kami susuportahan ka, sinabi pa ng lalaking nasa gilid ang batang Panginoon ay tiyak na ang napiling isa, kasabay nun lumipat ang eksena sa tiyo ng bida habang umiiyak ito sa kasiyahan na sinasabi sa wakas masasaksihan ko ang batang Panginoon siyang tiyan na magiging unang napili ng angkan, nakakaantig ng damdamin ito, kasabay nun sinabi ulit ng guro na kompleto na ang pagsusulit ang batang Panginoon siyang tiyan ay walang Saint Force. Sa narinig nito ng tiyo niya hindi naman ito makapaniwala, sinabi pa ng kasamahan ng tiyo niya baka nagkakamali lang kayo, habang dinugtungan ng isa ano. Hindi kayang linangin ng batang Panginoon ang Saint Force. Dahil rito napatayo ng ang pinuno na ama ng bida at sinabi rito na may seryosong ekspresyon Tito de sinabi mo bang hindi kayang linangin ni Xiangchon ang Saint Force. Kasabay nun tumayo na rin si iyahan ng pamilyang Changyang Biyuntian, samantala bahagya naman ito natutuwa ang ikatlong asawa ng pamilya Changyang na si Fengyan, kasabay nun lumipat ang eksena sa bida na tinatanong ang guro wala akong Saint Force. Huwag kang magbiro, sigurado akong sira ang bato, kaya't subukan natin ulit ang isa pang pagsusulit, dahil hindi peren kumbinsido ang bida kaya't hinanda na ng tito, niya ang pangbihirang teknik niyang mapa ng kabateran, para suriin ito habang sinusori ito ang bida tiningnan lang naman sila ng pinuno, nang matapos na huminga ng malalim si Tito, niya kasabay nun sinabi ng bida yun na ba iyon? Hindi muna ba susuriin ulit? Sinangayon na naman ito ng Tito niya kasabay nun lumingon siya sa pinuno at pinahayag niya wala talagang Saint Force ang katawan ng batang Panginoon, dagdag pa niya talagang hindi siya makakapaglinang.
Nang marinig ito hindi makapaniwala ang pinuno, kahit ang ina ng bida hindi rin ito makapaniwala, dahil rito tuwang-tuwa si Yi Feng sa nangyari sa bida at sinabi rito na may pangungutya paano matatawag itong isang henyo na din man lang kayang makapaglabas ng Saint Force, na sayang lang ang mga binigay sa kanya na mga resources. Sabay lapit sa pinuno at sinabi rito na may sarkastiko narinig mo naman di ba? Ang batang Panginoon ay hindi henyo, kaya't itigil mo na ang iyong pagbigay ng resources sa kanya, dahil sa mga narinig napasambit na lang sa pangalan ng bida ang tiyo niya na may pag-aalala dahil rito tiningnan siya ni Yi Feng sabay sinabi umalis ka rito sa harap ko, agad naman sinunod ng tiyo niya kaya't dali-dali ito umalis na sa harapan nila, pagkatapos lumipat ang eksena sa bida na sinabi sa isip nag-aral ako ng Viridescent Violet Sword Law sa nakaraang 3 taon paano walang akong Saint Force sa aking katawan samantalang nakamit ko na ang ganitong pag-unlad. Tsaka ang spiritual dito ay mas makapal kaysa aking orihinal na mundo kaya't bakit ganito ang resulta may mali ba akong nagawa? Nang maalala ng bida na ang unang antas ng Viridescent Violet Sword Law ay ang paghasa sa katawan dagdag pa niya na isama ko pala ang aking lahat ng Saint Force sa aking katawan upang pinuhin iyon kaya't iyon ang dahilan kung bakit wala akong natirang Saint Force sa aking katawan ngayon. Ngayon naintindihan ko na, kasabay nun sa pinuno na sinasabihan ng pangatlong asawa niya, dahil walang Saint Force si Siyang Tian, ang hinaharap ng pamilyang Changyang ay natural na kasalalay sa ating anak na si Kier, wala naman ito magawa ang pinuno kundi sumang-ayon na lang sabay pikit ng kanyang mga mata dahil rito tiningnan naman ito ng ina ng bida na may pag-aalala. Pagkatapos nung inanunsyo na ng pinuno sa lahat simula ngayon, lahat ng mga resources na binibigay kay Siyang Tian ay mapupunta na kay Kier, tsaka ang perang ibibigay sa ikaapat na asawa ko ay mababawasan ng kalahati, dahil rito sa narinig ng bida tiningnan niya naman ito ang kanyang ama ng masama at sinabi rito sa isip niya dahil lang wala akong Saint Force biglang nagbago ang kanilang ugali. Ngayon pinapakita na nila ang kanilang mga tunay na kulay, tapos tiningnan lang ito ng pinuno ang kanyang anak na may pagkakadismaya kaya't tiningnan rin ito ng bida na may galit sa kanyang ama, pagkatapos sinabi ng pinuno dito na magtatapos ito kaya't umalis na tayo, sumang-ayon naman rito ang pangatlong asawa niya samantala tiningnan naman ng ina niya ang kanyang anak na may pag-aalala, at biglang pinuntahan ng kanyang tiyo ng bida at binulungan ito. Huwag mong sisihin ang pinuno ng pamilya sa pagiging rislastiko siya kasi siya ang may pananagutan para sa buong pamilya kaya't sana maintindihan mo iyon sinagot naman ito ng bida oo naintindihan ko iyon, sabay talikod sa kanyang tiyo at sinabi nito sa isip niya may mga dahilan nga siya, pero may mga ideya rin ako sa ganitong klaseng pamilya, dagdag pa niya hindi na rin mahalaga kung mananatili pa ba ako rito o hindi. Kasabay nun dali-dali niya pinuntahan ang kanyang ina at umupo sa harap niya at sinabi rito ina ang iyong anak ay walang kakayahan maglinang, sa narinig sinabi rito ng kanyang ina ano naman kung hindi mo kayang maglinang, hindi na iyon mahalaga, balang araw magkakaroon ka rin ng talento sa ibang bagay, pag dumating ang oras na iyon magiging kasing galing mo rin sila, tsaka huwag kang matakot aking anak narito lagi ang iyong ina para protektahan ka sa mga mang-aapi sa iyo, nang marinig nito ng bida agad niya naman ito sinang-ayunan na may kasiyahan, habang niyayakap ito ang bida sinabi ng ina niya talagang mabuti kang anak ko, nang marinig ito ng bida sinabi niya sa isip niya mabuti ka rin sa akin ina, bago ito umalis sinabihan niya ito ang kanyang ina huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. At tinatak niya sa isip niya kahit para lang sa kapakanan ng akin inapapatahimikin ko lahat ng mga nagmamaliit sa akin, nang marinig ang mga sinabi ng anak niya natuwa naman ito at sinabi rito sa kanya palagi maniniwala sa iyo ang ina mo, nang malaman niya na sobrang laki ng tiwala ng ina niya sa kanya lalo niya pang pinanggako sa sarili niya na pag lumakas ako. Gagamitin ko ang aking lakas para pagbayarin ang mga mayayabang na mga tao sa bahay na ito. Makalipas ang 3 taon lumipat ang eksena sa aklatan ng pamilyang Changyang makikita ang bida nagbabasa makalipas ang ilang sandali sinabi niya rito ito na ang huling aklat sa buong collection ng libo-libong aklat, pagkatapos tumayo na ito at pinag-ugnay niya na ang lahat niyang natutunan sa aklatan sa Viridescent Violet Sword Law at tiningnan niya kung gaano nakalakas ito, kaya't inipon niya na ang lakas niya tapos pinakawalan niya ang malakas niyang palm sa lakas nito umukit sa pader ang kanyang palm at sinabi niya rito 3 taon na ang nakalipas mula nang pinuhin ko ang akin katawan upang maisama ang sacred force sa aking pisikal na katawan.
Ngayon ang aking pagsasanay ay talagang mabilis na umunlad, matapos nun lumipat ang eksena sa bahay ng kanyang ina. Habang binubuksan ang pinto ng bida sinabi niya rito halos maggabi na, ay oras na pala para batiin ko ang akin ina, dagdag pa niya hindi dapat niya malaman na palihim akong nagsasanay, kaya't dali-dali na siya pumasok, sabay lipat ng eksena sa sala habang nakaupo rito ang bida sinabi niya ang tahimik rito kasabay nun makikita ang ina niya na naglalakad papunta sa kanya, pagkarating nito kumuha ito ng pipino sa mesa, sabay lagay sa mukha niya at sinabihan niya ang kanyang anak lagi mong tandaan, kahit gaano kahirap ang kalagayan natin, kailangan mo pa ring maging isang taong mataas ang iyong pamantayan. Sabay nito kuha ng pipino at nilagyan niya ito sa mukha bida, dahil rito sinabi niya sa kanyang ina ikinalulungkot ko dahil wala akong Saint Force, kung may Saint Force lang sana ako hindi mo na sana kailangan pang magdusa ng ganito, sa narinig pabirong sinabi ng ina niya anong mga kalokohan ang sinasabi mo. Tsaka makinig ka sa akin anak bagamat simpleng lang ang pagkain natin pero mabuti peren ito sa ating kalusugan, tsaka ang pagkain ng mga pipino ay nakakatulong ding magpababa ng taba, kaya't makakapatay ka nito ng 2 ibon sa isang bato lang di ba? Sumang-ayon naman rito ang bida na may masayang ekspresyon. Dugtong pa ng ina niya na balitaan kung ang ikatlong tiyahin mo ay kamakailan ay bumili ng mga mamahaling produktong pampakinis ng balat ngunit sa paggamit niya nito ang buong mukha niya ay namaga. Napahalakhak naman rito ang bida sa pagkarinig niya at sinabi niya nararapat lang iyon sa kanya, ngunit hindi pa tapos ang kanyang ina sinabi niya rito muntik ko nang nakalimutan sabay nito abot ng papel at sinabi rito sa bida ito ang aklat na kailangan mong basahin ngayon, tsaka ang mga tanong sa takdang aralin ay kailangan mo ring ito tapusin. Sa narinig rito ng bida hindi niya naman ito naggustuhan pero wala na siyang nagawa kundi sumang-ayon na lang sabay nito kuha ng sulat at tiningnan niya ito sa mga nakita niya rito bahagya naman ito pinagpawisan at sinabi rito sa ina niya. Maaari bang basahin ko na lang ang aklat na ito? Kasi ang mga takdang aralin ay sobrang nakakabahala isulat, sa isip pa ng bida naalala ko ang lahat sa pamamagitan ng pagbabasa kaya't hindi ko na ito kailangan isulat pa ang takdang aralin na ito, sa pagkarinig rito ng ina niya bahagya ito na bahala at sinabi rito sa anak niya hindi mo kayang linangin ang Saint Force kaya't kailangan mong umasa sa pagbabasa, kung gusto mong umunlad sa hinaharap, tsaka ginagawa ko ito para sa iyong kapakanan. Habang hinihimas ng ina niya ang mukha niya na imagine niya naman kung sasabihin niya sa ina niya na may Saint Force siya tiyak na mas marami pa ang mga ipapagawa sa akin kaya naman mas mabuti na ganito na lang, sabay sang-ayon sa ina niya at sinabi niya rito pupunta ako ngayon sa aklatan para magbasa ng libro, sinang-ayunan naman ito ng ina niya at tandaan mong tapusin ang iyong takdang aralin, tsaka susuriin ko ito mamaya, sinagot naman ito ng okay ng bida sabay alis. Makalipas ang 1 minuto habang naglalakad ang bida. Sinabi niya wala ng mga libro na natitira sa aklatan tsaka ayaw ko rin gawin ang aking takdang aralin, dugtong pa niya saan kaya ako pupunta para magpalipis oras. Kasunod nun may naamoy siyang mabango kaya't napasabi siya rito itong amoy paborito ito ng inay ko kaya't kukunin ko ito para sa inay ko. Tiyak na magiging masaya siya pag nauwi ko ito kaya't naglakad na siya papunta sa pagkain, makalipas ang ilang sandali, sa loob ng kusina makikita ang mga hinahandang pagkain nang makita ng bida ang masarap na pagkain agad niya na sana itong dadamputin subalit kinuha ito ng katulong at sinabi niya di ba ito ang batang Ginoo na walang kwenta dagdag pa niya na may pangungutya nagnanakaw ng pagkain mula sa kusina ang batang Ginoo ng pamilyang Changyang tsaka hindi ito magandang balita para sa akin. Sa pagkarinig rito ng bida tiningnan niya ito ng matalim at sinabihan Kier, bilang batang Ginoo ng pamilya Changyang, paano mo nagawang magsalita ng masama tungkol sa akin? Hindi ka ba natatakot sa parusa, mababang lingkod? Ngunit pinagtawanan lang siya nito at sarkastikong niyang sinabi sa bida ako ang katulong ng ikatlong tiya, dagdag pa niya kahit ang ikaapat na tiya ay hindi ako makontrol sa akin mga ginagawa lalo ka na kaya batang Ginoo, subalit hindi naman ito pinakinggan ng bida ang mga sinabi niya at sinabihan ito na may nanlilisik na mata ibigay niyo sa akin ang kakanin. Subalit tiningnan niya lang ito ang bida na may panunuya at sinabihan na alala ko, mahilig ang ikaapat na tiya sa kakanin na ito, dagdag pa niya mukhang napakamaasikaso ng batang Ginoo ngayon, sinabi rin ng kasamahan niya na may panunuya kung hindi dahil sa loser na ito,
hindi sana mangyayari ito sa ika-4 na tiya, sinabi pa ng isa magpasalamat ka sa kabaitan ng pinuno nandito ka pa kung hindi, kayong dalawa ay tiyak na itatapon na sana, samantala hindi naman ito pinansin na ng bida at tinitingnan niya ang hanggal na katulong ng masama at sinabi rito ibigay ni sa akin ang kakanin sabay lapit sa kanya. Subalit binitawan niya ito at sinabi rito sa bida na ko nadulas sa kamay ko kasabay nun nabasag ang plato at nagkalat sa sahig ang kakanin. Nang makita ito ng bida sobra ito nagalit sa kanya kaya't hinanda niya ang malakas niyang suntok sabay atake sa hanggang sulido naman ito tumama sa kanya sa sobrang lakas ng suntok ng bida napasukan ng dugo ang hanggal at napahandusay sa sahig. Habang nakatihaya ang hanggal sinabi dito ng bida may suporta ka ng ikatlong tiya at kaya't lumaki na ang ulo mo at nagawang mo ako ng masama sa likod ko sa nakaraang 3 taon, ngayon oras na para singilin ka sa mga ginawa mo, sabay pa kawala ng malakas na suntok sa muka ng hanggal sa lakas ng suntok na sira ang muka ng hanggal hindi pa natapos ang bida sinundan niya pa ng malakas ng sandok sa lakas nito na patalsik ang hanggal sa malayo makalipas ang ilang sandali makikita ang hanggal sa gilid nakahandusay maya-maya lang nagkamalay ito ngunit sa pagkakita niyang may paparating atake ng laki naman ito ang mga mata niya sa gulat ng tumama ito natakot naman ang mga hanggal sa mga nakita nila. Samantala habang nakatayo sa harap ng hanggal na walang malay nilinggan niya ang kasamahan ng hanggal na nagsasaad lahat kayo ay kumukuha ng pera mula sa akin ina habang pinapakain kami ng pagkain na gawa sa murang sangkap, akala niyo ba hindi ko ito alam? Nang marinig ito ng karamihan na matras sila habang ang karamihan pinagpapawisan sa takot, nang paalis ang bida binalaan niya ang mga hanggal kung mangyari ito katulad nito muli, hindi na ako magiging mabait sa inyo, dagdag pa niya narinig niyo ba ako? Sinang-ayunan naman ng lahat habang pinagpapawisan, nang marinig ito ng bida agad naman ito lumabas na at umalis habang palayo ang bida nagtanong ang isang hanggal ito peren ba ang dating batang Ginoo dagdag pa ng isa pinatulog niya si Kier sa isang suntok lang, matapos nun lumipat ang eksena sa bida habang naglalakad ito sinasambit niya na may kasiyahan mas gumaan na ngayon ang akin pakiramdam di. Dahil naturuan ko ng leksyon sina Kier at ang iba pa, dagdag pa niya ang pagtuturo ng leksyon sa mga masamang tao ay siguradong mabuti para sa kalusugan, nang napatigil ang bida dahil may naririnig siyang ingay kaya't tiningnan niya ito, nang makita niya itong ikatlong kapatid niya na si Kier na nag-practice, habang winawasiwas ang kanyang sandata makalipas ang ilang segundo agad naman ito nasuka nang makita ito ng bida agad naman ito na dismaya, at sarkastiko niyang sinabi ito ba ang tinatawag niyang pagsasanay. Dagdag pa niya na di na nakakayanan ang mga nakikita niya nakakainis lang siya pag nakikita ko kaya dadaan na lang ako sa ibang daan sabay talikod ng bida at naglakad kasabay noon napansin naman siya ni Kier kaya't napasabi siya hindi pa iyon ang maliit na batang hanggal na walang Saint Force. Dagdag pa niya na may masamang binabalak ito na ang pagkakataon ko na bulihin siya kasabay nun dali-dali siya lumapit at tinawag ito kapatid halika rito bibigyan kita ng candy, nang marinig ito ng bida nilinggan niya ito na may masamang tingin at sinabi rito candy. Ano kala mo sa akin isang 7 taong gulang? Sinagot naman ito ni Kier hindi ka ba 7 taong gulang? Sinang-ayunan naman ito ng bida kasabay nun dali-dali niyang niyaya ang bida na pag-practice dagdag pa niya huwag kang mag-alala magiging maingat ako sayo, ngunit di naman ito nagugustuhan ang mga pananalita ni Kier kasabay nun napaisip ang bida si Kier at si Hifeng ay matagal nang inaapi kami ni inay, dagdag pa niya may masamang binabalak sa hanggal niyang kapatid ito na ang pagkakataon kung turuan ng leksyon siya. Sabay tinitigan niya ito na may nakakalukong muka at sinabi rito sige pumapayag na ako, dagdag pa niya pakiusap ingatan mo ako ikatlong kapatid, nang makita niya ang muka ng bida na may binabalak na mutla naman ito at napapatanong sa isip niya may binabalak ba siya. Samantala patuloy lang ito tinitigan ng bida at hindi na makapaghintay sa mga gagawin niya, nang di na makayanan tingnan ang mga nakakalukong mukha ng bida tumalikod ito at napasambit sa isip niya ano ang dapat kung katakutin sa kanya isa akong ika-4 na santo ngayon, makikita naman ang bida sa likod na di na makapaghintay kaya't tinanong niya na ang kapatid niya saan tayo mag-spar. Sinagot naman siya nito ng ikatlong kapatid niya dito mismo, kasunod nun makikita ang mga kagamitan sa pakipagduelo, matapos sinabihan niya ang bida pumili ka na ng kahit anong sandata rito na gusto mo, nang marinig ng bida agad niya naman pinutol ang sanga ng puno at sinabihan niya ito nakakuha na ako ng gagamitin ko, nang makita niya ito natuwa naman si Kier,
Sa isip-isip pa niya sanga ng puno may diferensya ba sa pag-iisip ang batang ito, dagdag pa niya parang gusto niyang mamatay na, samantala sinusubukan na ng bida ang kanyang panghampas mamaya sa hanggal, makalipas ang ilang sandali tumayo na ng matuwid ang hanggal at sinabihan ito ang bida mag-ingat ka magsisimula na akong umatake, nang marinig ito ng bida naging seryoso naman siya, kasunod nun umatake na ang hanggal, ngunit kalmado lang ito hinihintay ng bida ng palapit na agad niya naman ito iniwasan, sa pag-iwas niya may nakita siyang pagkakataon kaya't hindi niya na ito sinayang pa kaya't naghanda na siya ng malakas na atake, nang mapansin ito ng hanggal pinagpawisan naman ito nang tumama ang atake ng bida sa lakas nito napatalsik ang sandata ng hanggal dahil rito nagulantang siya, matapos nun tinutukan siya ng sanga ng puno sa mukha niya at sinabi niya rito pangalan kapatid, natalo ka, ngunit hindi naman ito tinanggap ng hanggal kaya't posigan niyang sinabi sa bida walang natalo sa round na ito, dagdag pa niya walang paraan na matalo mo ako.